Okay. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo, kabanatang 1 hanggang 6. Okay? So, sabayan po ninyo ako sa pagbasa. Okay, ako po ang 1, kayo po ang 2, ha? Nandyan naman po, okay. So, tuloy po tayo. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. Kayo naman po ang pangalawa. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. 4. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. 6, 1, 2, 3, go. Okay, ang pamagat po natin ay Jesus, the impact maker. Okay. When the Lord Jesus Christ was born, yung buong kalangitan po nag-rejoice. Ang buong impyerno po ay nagulumihanan. At yung dating po ni Kristo sa impyerno, okay, yung pagdating niya sa lupa, sa impyerno po, ay very strong po yung impact. The hell was even struck because of the big and strong impact about the birth of the Lord Jesus Christ, because Satan knew that this baby that will be born would become one day King of the Jews. Kaya ito ang sinasabi ng istorya. At ang sabi nga noon, when Herod heard the report of the 3 Magi's that came from the east, that came from afar, sila po, si Herodes po, he was not only disturbed, but he was troubled. Okay, yung kanyang kaisipan po naguluhan, kasi alam niya, sa isip niya, baka ito isang araw ang magiging kompetensya ng aking pamumuno. So, kaya po ang buong impyerno po ay nagulo. And even the whole world during that time has been troubled. At yung kaisipan ng mga leaders, ng mga government po, nalito na ngayon sila. Ano ba ang nangyayari? At ang report ng Magi, it was written. It was written from the past, and there was a prophecy that this baby would be born doon sa lugar ng Bethlehem, Ephrata, a little town of Judea. At dahil po doon, ay talagang sila po ay gumawa ng paraan to abhor, o ibig sabihin to stop the birth of the Lord Jesus Christ and to grow up. Kaya as the story goes, kita po natin, nung ipapanganak na si Kristo, there is no room in the inn. Dalawa po ang ibig sabihin ng inn sa Grego. Yung isa po may bayad at yung isa ay para sa travelers. Sa Pilipinas, ang tawag po natin doon sa ina yan ay motel. Ang motel po, it was intended for the Crusaders in the 50th to 19th century, na lahat po ng nasa ibang bansa na pupunta po rito, magbabayad po sila sa motel. Ngayon na iba na po ang konsepto ng tinatawag na motel. Pero nung araw, yun po ang tawag po nila in Greek, yung inn is a motel. Na of course may bayad at yung isa naman libre for the travelers. Kaya nung si Kristo, ipapasok siya ng kanyang nanay doon sa lugar ng inn, no room in the inn. That was the abhorration of man. And the second abhorration, yung ayaw na si Kristo maipanganak, pinapatay ni Herodes, lahat ng 2 years old pababa. Because from the time of the Magi, of the Magi's, when they reported patungkol doon sa kapanganakan ni Kristo, nagbilang na ng ilang panahon. At nung nakita niya, ang sabi niya siguro yon, sa medyo may katagalang buwan, to be sure enough, 2 years old pababa, ipapatay na ang mga bata. Kaya, first,
Jesus made an impact through His Word. Yung salita ng Panginoon ay nagbigay po ng impact o ng dating o ng strike sa buong mundo. So, prophecy of His coming, even foretold dito po sa verse 5. Ang sabi ng verse 5, in Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. Ibig sabihin po, mayroong propeta na nagsaad na ng kapanganakan ng Panginoon in the book of Micah. In Micah, chapter 5, verse 2, sa Tagalog, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. So Jesus, even before creation, He was already there. Before creation, Jesus already existed. He was from the beginning, and He was, nandoon na siya bago pa magsimula ang simula. In other translation, ang sabi nga nun, He is from everlasting to everlasting. Mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan. Then the second one, confirmation of the prophecy in Matthew verse 6. Okay, doon sa binasa natin, chapter 2, verse 6. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. You see, God was now talking, and it was a prophecy from the old, in Isaiah chapter 7, verse 14. Yung kanina, Micah. Now in Isaiah chapter 7, verse 14, ang sabi niya, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. And it happened in Matthew chapter 1, verse 18. In 1 verse 18, ang sabi niya, this is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Kaya ang linaw ng Isaiah chapter 7, na nilinaw niya na maglilihi ang isang dalaga, ng isang lalaki. Ano ba talaga ang naglilihi? Yung dalaga o yung may asawa? Both? Sa legal, yung may asawa. Di ba? Dito si Maria, sinabing dalaga. Because in the Old Testament, kapag ang isang babae natagpuan, gusto kong samantalin pagkakataong ito, natagpuan ng isang lalaki na inasawa niya ang babae at natagpuan hindi na virgin, magsasabi ang lalaki doon sa tatay, ang inyong anak ay niloko ako, hindi na sa virgin. So ang gagawin po ng elders in the city, kukunin po yung babae at ito ay kanila pong ipapakita sa saserdote, susuriin po kung talaga pong hindi na po sa virgin. Kapag napatunayan, ang gagawin po nila, dadalhin po sa bulwagan, babatuhin po ito hanggang mamatay. And that is the penalty. Death penalty. And if you know this story, itong si Joseph, he wanted na hiwalayan itong si Mary ng palihim. Siguro mag-a-abroad na lang para hindi na magpapakita dahil ang sabi ng Biblia, Joseph loved Mary. At dahil sa pagmamahal na yan, iiwan na lang niya para hindi mamatay si Mary sa pagbabato ng mga tao. But that night, the angel of God, which is the Lord Himself, spoke to Joseph in a dream, telling Joseph, do not leave, but take Mary as your wife, kasi yung ipinaglilihi niya ay mula sa Santong Espiritu.
the prophecy have been fulfilled in the book of Matthew that was prophesied in the book of Isaiah. Napakatagal na panahon. Hindi lang dekada but even centuries passed. And it happened. And it happened. It is because the Word of God, ito po ay hindi po mamamali, and the Word of God, it is active and alive, and the Word of God, it is a light unto the world, and the Word of God, ito po ay hindi po mawawala. What was written in the Old Testament, it was fulfilled in the New Testament. Patay na ang mga nagsulat, maaring bagong sibol na itong mga disciples na nagsulat, they don't even saw the picture of these people who have wrote the Bible as a secondary author because the primary author of the Bible is none other than God Himself. At yung mga prophet na nagsulat, they were the secondary. Through the illumination of the Holy Spirit, nangusap sa kanila, that's why they wrote the book of Matthew to Revelation. Ang tagal na panahon. Pero nung ito ay nangyari, meron pong nagtago o nangalaga doon po sa mga kasulatan sa Old Testament, at nung tinignan po nila yung kapanganakan ni Kristo, yung prophecy, yung hula na si Kristo ay ipapanganak ng isang dalaga, nangyari. Yesterday was just a history. Tomorrow is a mystery. But today, it is called gift. That's why it is called present. Nagas ninyo? Yesterday is a history. Tomorrow could be a mystery. Di natin alam. But today, it is called gift. That's why today, it is called present. Because Jesus is the gift of God to us. Amen. Pahalagahan po natin ang regalo at kaloob ng Diyos. Amen. Ganunin nga natin ang puso, sabihin natin, Jesus, andyan ka ba ba? Anong sabi niya? Baka naglakaw-lakaw, sabi ng Bisaya. Baka naglakwat siya. Okay. Nandun pa ba? Okay. So, in the second one, Jesus made an impact through His life and ministry. When Jesus was on the planet Earth, ay hindi po siya nagpa-cute. Hindi po siya naging bossing-bossing. Actually, He gave His life. He served people. He came not to be served, but to save people and to serve people. He came to be a ransom for many. Siya ay dumating para maging ransom. Anong ibig sabihin ng ransom? Ransom, ganun ba yun? Ransom, di ba? Ransom ay kabayaran. Tubos. Di ba? Dahil ang tao ay napasailalim na ng pangangalaga ng dyablo. And He came to redeem us. Nandito para bayaran yung ating kasalanan. So the purpose of God in giving His Son Jesus Christ para bayaran ng ating kasalanan. And to redeem us from the power of hell. To redeem us from the sting of death. That's why even in 1 Corinthians chapter 15, okay, even in 1 Corinthians chapter 15, 58, ang sabi niya, huwag tayong magsawa gumawa ng mabuti. At ang sabi before that verse, ang sabi noon, O death, where is thy sting? O kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihan? Because Jesus destroyed the power of death and the power of hell through His blood and through His death on the cross.
So in verse 2, his life, okay, tignan natin ang verse 2. Ang sabi niya, and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star, and it rose and have come to worship him. His life and ministry led people to worship him as king. Yung ministeryo at yung buhay ng Panginoon ang dahilan para ang tao ay sambahin siya. Kasi ang sabi ng Magi, we came to worship the King. It is written from the days of old. Nakasulat na sa mga nakaraan na maglilihi at ipapanganak at siya'y tatawaging Emmanuel, which means God is with us. The Magi ay hindi po tatlong hari tulad ng kinakanta natin. May tatlong haring nagsidalaw. Sa panahon na yon, isa lang ang hari, si Herodes. And Magi means wise men. At itong mga wise men ito, they even saw the star, and itong mga wise men ito were astrologists. Sila ay mga astronomers na nababasa nila yung signs of the times. At nung lumitaw ang tala, sabing nila comet, kasi ang comet daw may buntot. At lumilitaw lang yan sa gabi. Meron bang star na lumilitaw sa umaga? Sa tanghali? Ha? Morning star. Tingnan mo katabi mo, meron ba siyang morning star? Yan, sabay pahid. Yung iba naman, kapag nasuntok ang mata, nakakakita ng star. Marami. Kaso, sandali lang. So, sabi ng three wise men, we came from afar in the place of east. Okay, in the place of east, sa lugar ng malayong silangan, we saw the star. At naparito kami because it was written na doon sa Bethlehem Ephratah, in the place of Judah, the baby ipapanganak as king, and we have come to worship. You see, the moment we come together, dapat laging laman ng isip natin, we come to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi tayo nagpunta rito para pampadagdag attendance, o hindi tayo nagpunta rito para ako ma-blessed. We come together to bless the Lord Jesus Christ. Amen. Because the three Magi's, they went to that place, empty-handed ba sila? O meron silang dalang present? Jesus Christ as a gift, and they also gave a present. Gift din sa Panginoon. So sa kanilang pagpunta, kanilang pagsamba, malayo ang pinanggalingan, pero yung gift po nila, pinaghandaan yon. We can even worship God by means of giving, as to what the three Magi's have done. Nagpunta po sila, not to be blessed, but to bless the Lord. So His work is to demonstrate love to people. Yung kanilang trabaho ay i-demonstra, ipakita yung salitang pagmamahal sa tao. Yung work ni Jesus Christ. He came to seek and save which was lost. Ang hirap po maghanap ng tao. Mas madali pong hanapin ang kalabaw. Kasi ang kalabaw hindi niya alam na nawawala siya. At kapag dumarating ka, hindi po magtatago. Ang tao, yung cell member, pag darating, alam nila ang cell leader, nagtatago. Kaya mas mahirap po hanapin ang tao kaysa sa hayop. So tignan mo ang katabi mo. Hindi yan nagtatago kasi hindi yan hayop. Tao yan, kaya madaling hanapin. Amen. Lalo na kapag merong cellphone. Where na you? Dito na mi. Di ba? Mga ganun lang. Di ba? Bro, where na you? Dito na mi. So, tignan po natin itong sinulat kong ito. Whenever I see loving Christians, gently caring for orphans, and those rejected by family,
I know I am watching people governed by God. Sa darating na Sunday, after ng gawain, sa pangunguna po ng ating mga fun run organizers, nilaglahi, yung, should I say, kinita ng ating fun run, ay atin pong ipapamahagi doon sa less fortunate. Kaya nga sinulat ko, whenever I see loving Christians gently caring for orphans and those rejected by family, mamimigay po tayo doon sa mga senior citizen. Anong lugar yan? Bukal ng kapayapaan. Ano yung mga nandun? Ha? Anong naroon? Mga senior na ito ay dinala na ng kanilang mga mahal sa buhay. So tama pala ang ginagawa natin. Kaya ang sabi ko, whenever I see loving Christians gently caring for orphans and those rejected by family, I know I am watching people governed by God. And Jesus did that. He left the splendor of heaven. He left the splendor of heaven, knowing his destiny to be nailed at the cross, to be given to the Gentiles, and to die. Yung rangya ng kalangitan, iniwan niya. At yung hirap ng mga tao, kailangan maranasan niya. At yun po ang nangyari. So whenever I see people eagerly learning the Bible and joyously praising, I know who governor is. When we speak of governor or governed or government, yung namamahala. Sino ang namamahala sa atin? Whenever we do things that is of God, loving people, caring people, giving things they needed, and of course we study para yung isi-share natin na salita ng Diyos ay hindi po malayo sila sa Panginoon, kung di ang salita ng Diyos ang magmulat sa kanila sa katotohanan na mayroong Diyos nagbigay ng kanyang anak para sa ikaliligtas nila. And this is the Word of God. When I see people giving up lucrative careers, yung mga career na ito po ay talagang precious sa kanila, na halos hindi nila maiwan-iwanan dahil ito po yung napakaganda at nag-aangat sa kanilang buhay. Whenever I see people give up lucrative careers, simply to go and share the good news of Jesus, I know they are governed by God. 1987 to 1989, I was teaching na public school. Tuturo po ako sa high school, tuturo po ako sa college. For 2 years. But one day, nagkalito-lito ako. Totoo na we cannot serve both God and Mammon. And we cannot even have the best of both. So I need to decide. Dumating yung pagkakataon, natatayo ako sa pulpito because I was a pastor then that time. So pag Sunday, nagpipreach ako. Pag Monday to Friday, nagtuturo ako, nagkalito-lito na ako. There was a time I was standing in front of the congregation at ang sabi ko, okay class, bring out your assignment. Tapos there are times naman, Monday, okay mga kapatid, bring out your Bibles. Tapos nagtatawanan dahil naalala ko mga estudyante pala ito. So sabi ko, I know it's a dealing. God is dealing me sa ganung kaparaanan, then I have to decide. Kinausap po ako ng academic heads. Tang sabi niya, dahil ang sabi ko, kailangan ko na pong umalis, kailangan ko pong mag-resign. Hindi ko sinabing mag-retire. Dahil pagka-retire, meron akong tatanggapin. Magre-resign. 2 years. At ang sabi, bakit? Maliit ba ang sahod na ibinibigay sa iyo? Ang sabi ko, maliit.
Anong gagawin mo? Magpapatuloy po ako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magkano allowance mo? During that time, hindi ko masabi kung 5 piso o 10 piso. Hindi ko masabi kasi wala naman akong allowance ng panahon na yon. Parang awa na lang ng tao. Kaya pagka Sunday, iniisip ko saan ako kakain ng pananghalian. Monday, may naka-schedule na yan ang mga pangalan ng tao. Ito, pupunta ako sa oras ng kainan. Visitation ako sa oras ng pananghalian. Kung walang masakyan, papunta sa ibang lugar, aabutin ako ng hapunan. Ganun po naging routine ng buhay ko. At ang sabi sa akin, magkano ba ang sinasahod mo sa pagiging pastor mo? Sabi ko, 10,000 a month. Alam ko, hindi kayang ibigay ng school yun. Kasi nung panahon na yon, ang sahod ng teacher, 3,500. Pero ang sabi ko, ang binibigay sa akin ng church ko is 10,000. Yung sinabi ko, yung hindi nila kayang tapatan because meron ng go signal ang Lord sa akin that I have to depart from that place and to share the Word of God. Ganda. Isang trabahong marangya, maraming kabataan. Akala ko tama ang ginagawa ko because I'm sharing the Word dito sa mga kabataan. At pag Sunday, nandun naman sa mga kapatiran, sa isip ko naman, at least ito lahat puro kaluluwa. But then, hindi ganun ang plano ng Lord. I have to stick with my calling and to my calling. Kaya, when I see pastors carefully teach and lead the flock God has given them, I know they are getting signals from the great King. Kasi the pastors or the shepherd during that time were the first people kinausap ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, kaya nga meron tayong kanta na, Hark the Herald Sing. There is a message coming from God. At ang unang kinausap ay mga pastor o yung mga shepherds, yung mga nagpapastor ng kalabaw, na sa lugar na to ipapanganak. Kaya yung mga pastor, when they heard the message of God, they became herald, tagapagdala ng mensahe. Pastors are bringing the message of God to people. Sa leaders are bringing the message of God to people. Kaya kapag ang salita ng Diyos ipinapangaral, they're getting signals from the great King. And when I see people leave family to live and teach in distant lands because they love the people who have not heard the gospel, I know they are governed by God. Nakausap ko maraming mga pastor. Nung pag-uwi nila, naging pastor sila. Pero bago sila umalis, sila po ay magmi-mission. Yung iba napunta po sa China. At yung patutupo nila ang tindi. Ang sabi niya, Pas, nung nandun kami, wala kaming dalang Bible. Kasi sa airport pa lang sa China, sinisita na lahat yan. Lahat ng gamit sinisita. Kaya kahit maliit na Bible, wala kami. So papaano kayo nag-share ng Word of God? Sa pamamagitan ng puso. We study, we have memorized what was written in the Bible, and those words ay aming sineshare sa kanila. So ang ginagawa namin, sabi nga nun niya, nagsusulat kami. Halimbawa, Genesis 1:1, and that is the message. Sinusulat namin yon. Tapos binibigay namin sa kanila. Binibigay namin sa kanila. Lahat ng alam naming talata, sinusulat namin. Kung 50 ang kongregasyon, bawat isa niyan may kanya-kanya silang talata na magkakaiba-iba. Kung ang nakuha mong talata ay John 11:35, ang nakasulat doon, lumuha si Jesus. Isang linggo, yun ang talata mo. Lumuha si Jesus. Sa loob ng isang linggo, yun lang ang meron ka.
Dahil sa susunod na linggo, makikipagpalitan ka. Meron pang talata. Si Judas nagbigti, gawin mo agad. Kung yun ang talatang nakuha mo, nagbigti si Judas, gawin ko agad. Di ba? So, hirap sila. Pero sinasabi ng mga misyonary, if you get that word, if you get that message, at hindi nyo naintindihan, please come to me. And please come to us so we could share unto you what the verse is saying. Hindi sila po pwede na magbigay ng malalaking Bible. At alam nila ang consequence na kapag nahuli itong mga misyonary na to, they will be punished. At hindi lang punished to the point na sila ay parurusahan ng matinding parusa. I remember Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom ay isa pong Israelite. At nung panahon po ni Hitler, alam po natin kung anong ginawa ni Hitler sa mga Israelite. Diyan po nagkaroon yung tinatawag na Holocaust, na maraming mga Hudyo, Israelites, na pinagpapatay, firing squad. And there was a woman at the age of 10 by the name of Corrie ten Boom. Sa edad po na 10 taong gulang, naranasan na po niyang ma-rape. At ang ibinigay sa kanyang trabaho, tagapaglinis doon sa kampo, na ang nililinis po niya ay yung mga CR, na hindi katulad ng CR po natin na i-flash mo, maganda at wala ka nang maamoy at wala ka nang makikita. Nagdidig lang po sila ng kanal at doon na po ang dumi ng mga kasama ni Hitler. And si Hitler po ay meron po siyang sariling Bible na sarili niyang gawa. Na ang tawag po nun ay Mein Kampf. Mein, M-E-I-N. Mein Kampf. Yun po ang ginawa po niyang book nila. Si Karl Marx gumawa rin at ang tawag nila Red Book. Mussolini gumawa rin. Indira Gandhi gumawa rin. So, yun po ang naging trabaho niya. At pagkatapos po noon, at the age of 14, birthday niya, again, he was raped. Hanggang sa nagdalaga siya. At dumating po yung panahon na nung siya na po ay nag-20 years old, nandun na po siya sa firing line. Binilang po nila, lahat po ng firing squad, nandun po si Corrie ten Boom doon sa pang number 21. At habang binibilang po yung nakatayo sa firing squad, ang commander, ang bilang niya 20. But Corrie ten Boom pang 21. So, binaril ang 21, si Corrie ten Boom nakatayo pa rin. Kasi ang binaril lang ng mga sundalo yung 20. Dahil hindi nila nakita si Corrie ten Boom. He was even preserved by God. After the Holocaust, at the age of 21, there was a peace made. And Corrie ten Boom bumalik po doon sa kanyang lugar. And one time, he was sharing the Word of God. Naranasan niya sa kamay ni Hitler. Kinuwento niya yung ginawang paglalapastangan sa kanyang pagkatao. Yung pagpatay sa kanyang mga mahal sa buhay. Then the message that he was about to deliver and about to share to those people na nandun, it is a message of love and forgiveness. Ang sabi niya, nakatayo ako sa harapan ninyo. Kung paghihiganti, marami po akong dapat ipaghiganti. But the Bible during that time, I treasured it in my heart. And God told me to love. In spite, ayoko.
Gusto kong gumanti. But God told me to forgive because this is the power of salvation. Without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, there is no remission of sin. Without the spirit of forgiveness, hindi ko kayang tumayo sa inyo. I forgive those people. And you know what? Habang si Corrie ten Boom ay nagsishare ng kanyang patutuo sa mga tao, may pumasok na isang sundalo. At habang pumapasok ang sundalong ito, tanda ni Corrie ten Boom na yung sundalong yun na general, yun ang nang-rape sa kanya. At hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, sabi ni Corrie ten Boom, hindi ko na mabilang kung paano nilapastangan ng taong ito ang aking pagkatao. But then God was strongly speaking to me that I have to love this person and I have to forgive. And one time, during the message, Corrie ten Boom, he asked the people to come front and to pray for him. Lumapit yung general na yon sa kampo ni Hitler. Lumuhod at nagtaas ng kamay. And when Corrie ten Boom was about to pray for that person, kinausap niya. Ang sabi niya, Sir, naalala niyo pa ba na mayroong isang batang babae noon na ito inalila mo, ni-rape mo, ginawa mong hayop sa iyong paningin, lagi mong pinagpaparausan. Naalala mo ba yon? At ang sabi ng general na to, that's the reason why I came. Kasi di ko alam kung bakit ako narito. Ang alam ko lang, nababagabag ang aking kalooban at nakokonsensya ako sa lahat ng ginawa ko. At ang sabi ni Corrie ten Boom, Sir, hindi mo ba alam na yung batang yon ay ako? Nagtaas ng kamay ang general na to at nanginginig. Ang sabi niya, I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat patawarin sa kabila ng ginawa ko sa iyo. Kung papatayin mo ako at ipapapatay mo ako, handa na ako. Pero ginawa ni Corrie ten Boom, hinawakan ng kanyang kamay at ang sabi niya, Lord, today, I ask for your forgiveness to come and manifest upon the life of this man. At ang sabi niya, Lord, I even ask your love to rule in my heart and to rule in the lives, in the heart of this person. And after that, the spirit of forgiveness came. The spirit of love was hovering into that place. And there was a great moving and tremendous works and acts of the Holy Spirit. So itong mga taong ito, isa pang Chinese, sumulat. Kasi yung kanyang dila, pinaso ng pinaso. To the point na ang dila niya ay hindi na malapad. Naging bilog. Sa kalyo, dahil sa pagpaparusa sa kanya ng pagsusunog ng sigarilyo. Yung dila niya na dapat palapad, naging bilog na lang. At kung magsalita siya nung panahon na yon, parang ibon. Dahil ang dila niya, hindi na po mabigkas ang totoong pagbigkas. But in the heart of this woman, she prayed to God, Lord, let the love of the Lord Jesus Christ be upon me. And let this love be shared to people. But how could I share your love kung hindi ko man ma-express sa pamamagitan ng aking labi? And the miracle of God happened. Nakapagsalita siya. The himala, yung himala ng Panginoon. Kaya sinulat ko, when I see people leave their family to live and teach in distant lands because they love the people who have not heard the gospel, I know they are governed by God. Hindi naman yung last year, pero
last February I think, nasa Macau ako. Chinachat ko si Raquel. Chat kami ni Raquel. Ang alam ko, nasa Hong Kong siya. Dahil bago kami pumunta ng Macau, nag-Disneyland muna kami. Siyempre, merong Disneyland sa Hong Kong eh. So, nag-Disneyland kami. Kaso katanghaliang tapat, makikita namin doon. Tapos umuulan pa. So, we went there. Pero it was that time, akala ko si Raquel ay nasa Hong Kong. Yung pala nung panahon na yon, nasa Macau na siya. Pero nung nasa Macau na ako, she was not allowed to go out. At ang tanong niya lang sa akin nung nakauwi na ako, sabi ko, nandito na ako sa Pinas. Sabi niya pa, sorry. Nung nasa Hong Kong ka, nasa Macau na ako. Tapos na po ang kontrata ko. At ayokong umuwi sa Pinas na ganon. So, nakipagsapalaran ako sa Macau. Kaso, wala akong masimbahan dito. Meron ka bang alam na simbahan? So sabi ko, wala rin. Ang alam ko lang na simbahan dyan, Sunday, pinuntahan ko, hindi ko makita. Kasi ang hirap kausap ng mga tao. Pag kinausap mo sila ng English, gaganon sa iyo. Kasi hindi sila marunong makipag-usap ng English. Kinausap ko ng Ilocano, tsaka Itawis, mas lalo na. So, ang hirap. Kaya hindi ako nakarating. But then these people, mga taong Pilipino galing sa Pinas, pupunta doon, magtatrabaho, and they have in their heart the Word of God, sharing. Kasi ang Macau po ay bansang Inchik. They were also conquered by the Portuguese during those times, sa panahon po ni Magellan, katulad po sa atin. Kaya yung iba po rin ng mga Inchik, mas marunong din po magsalita ng Espanyol. One time, biniro ko yung isa, sabi ko, Sir, ¿qué hora es? Sumagot siya, ¿qué hora es? What time is it? Yun. 15 minuto para alas 7. Ganun po yung sagot nila. So, kasi marunong yung iba ron ng Espanyol. But these people, mga kababayan po natin, hindi ko pa sabing nakikipagsapalaran, but into their hearts, mga Kristiyano sila, minsan mahirap kumilos doon. Ang sabi ng isang pastor by the name of Pastor Jerry Alano, kakwentuhan kami, Pas, yung palang tinitirhan naming bahay, mayroon palang CCTV sa labas na nakatutok lang sa amin. One time we prayed, at ang prayer namin hindi kami nakapikit. Na nakaupo kami, at kanya-kanyang upo lang kung saan-saan nakakaharap, na parang nagkukwentuhan. Kasi nga may CCTV, para hindi kami halatang nagpe-pray. Nadudungaw kami sa bintana, nagsasalita, na kunwari, meron akong kausap, pero tutunan nagpe-pray na kami. At hindi kami pwedeng magsalita ng English, Tagalog lang kami, kasi baka maunawaan nila. At totoo yung sinabi ni Haring David, it's so hard to praise God when you are in foreign lands. At totoo yung sinabi ng aklat ng awit, by the rivers of Babylon. Anong kasunod? By the rivers of Babylon. Anong kasunod? Yeah, we wept when we remembered Zion, when the wicked carried us away from captivity, require us to sing a song. But how can we sing the Lord's song in a strange land? You see, it's so hard na nandun ka sa isang bansa na nakakulong ka, tapos i-require ka na kumanta ng papuri sa Diyos. Ang hirap, ang sabing nilang ganon. Because the moment we remember Zion, we remember the sin that brought us into this place. But God is so good. Kapag nakakakita kayo
ng mga kapatiran, nagsishare ng Word of God sa kulungan, sa daan, sa mga churches, o kahit kung saan man. Thank God. Back up them in prayer. Basta salita ng Diyos ang pinapangaral. The Word of God. And yan ang ginawa ng Panginoon Hesukristo. He impacted the Word through His life and ministry. Jesus made an impact through His death and resurrection. Yung pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus, ito po ay naging usap-usapan po ng buong mundo because Satan knew na nung si Kristo ay pinako, namatay, nagbunyi na ang buong impyerno. Kasi nga, yung pag-asa ng mundo, patay na. Little did he know that Jesus predicted His death and resurrection 3 times. Sinabi niya sa mga disciple, mamamatay ako, pero on the 3rd day, babangon ako. 3 beses po niyang sinabi yon. First, na sinabi ni Jesus ay doon po sa Matthew chapter 16 verse 21. Anong sabi niya? From the time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that He must be killed. On the 3rd day, be raised to life. And the second one in Mark chapter 9 verse 31. Because He was teaching His disciples, He said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill Him, and after 3 days, He will rise. And then in the book of Luke, the Synoptic Gospel, Matthew, Mark, and Luke, ang tawag dyan, Synoptic Gospel. Luke chapter 18, verses 33 to 31. Jesus took the 12 aside and told them, we are going up to Jerusalem, and everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled. He will be delivered over to the Gentiles. They will mock Him, insult Him, and spit on Him. They will flog Him and kill Him. On the 3rd day, He will rise again. Kaya dapat lang ipangaral si Kristo. Dahil walang sino mang tao na nagsasabi na ako ay mamamatay sa araw na ganito, sa taong ganito, at sa araw na ganito, ako'y babangon. No one. That's why Jesus is God. Because death cannot even hold Jesus. Death has no power over the life of the Lord Jesus Christ. Hindi kayang gapihin ng impyerno ang Kristo. So you see, He made an impact through His death and resurrection. That's why nung mabasa ito ni Paul, ang sabi niya, I want to experience what the Lord Christ have been experienced even to death, knowing that I will be raised together with the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Paul, I've been crucified. If I am crucified with Christ, I know also that I will be raised up with Christ. Kaya ang sabi niya, there is a treasure, there is a crown of righteousness that the Lord Himself, siyang magpuputong sa akin ng korona ng tagumpay, korona ng katuwiran. And this is the challenge. Let me show you the challenge. Is your Christian life and Christian living have impacted someone? Kung ating pamamaraan ng pamumuhay at kung ang ating buhay, sabi niya, ito ba ay may dating sa mga tao? Nung makilala ka ng mga ka-workmate mo, ng mahal mo sa buhay na Kristiyano ka, may dating ba yan sa kanila? Kung pagtawanan ka, ibig sabihin, may dating yan sa kanila. At kung nagsalita ka about the Word of God, at binuli ka, may dating ka sa kanila. Kasi hindi ibig sabihin
na yung failure na yon, yung salitang fail, ay katapusan na lahat, ng lahat. Kung di yan, ay simula pa ng lahat ng bagay. Kaya nga may sinulat ako na ibig sabihin ng fail. So if you fail, never give up. Because fail means first attempt in learning. Yun ang ibig sabihin ng fail. First attempt in learning. Kaya ka bumagsak kasi hindi mo pa alam. Yung pangalawa, alam mo kung paano ka bumagsak, huwag mo nang uulitin. Parang dumaan ka sa manhole, nahulog ka. You fall. At sa susunod, huwag mo nang dadaanan. Kasi pag dinaanan mo ulit yan at bumagsak ka, sinasadya mo na yan. At maraming taong gustong ganito, na laging bumagsak ang buhay. So, our character formation. Tingnan natin yung character formation. As heaven citizen, let brotherly love seen among us. Bilang mga taga-lugar sa kalangitan, mamamayan sa kalangitan, dapat nakikita sa atin ang pag-ibig sa isa't isa. Kasi ang lupa man, pwedeng maging langit na rin. Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Nagsimula sa lupa, magpapatuloy sa kalangitan. Di ba? Let brotherly love be seen among us. Di ba? When God gave His Son, in-example niya yung pagbibigay. Only begotten Son. Buti sana kung 10 yung anak niya, na mawala yung isa, okay lang, may siyam pa ako eh. Ito, nag-iisa na lang. O nag-iisa lang. Pinakawala niya, alam niyang mamamatay, alam niyang magdurusa, alam niyang mapait at alam niya ang sakripisyong tatahakin ng kanyang anak. That's why nung si Kristo pinapako sa krus. At ang sabi ng iba, ang langit ay bumaling ng kanilang paningin sa iba kasi hindi nila makita at ayaw nilang tignan ang anak ng Diyos na nagdurusa. Kaya ang sabi ni Kristo, my God, why hast thou forsaken me? Because of sin. Kasalanan natin naging dahilan para ang Diyos ay kanyang pansamantala na huwag lingunin ang kanyang anak because of sin, na ito ay kanyang buhat-buhat. So, when God gave His Son, alam niyo, kapag tayo nagbibigay ng maayos, napapahiya ang impyerno kapag ang tapat na Kristiyano nagbibigay ng tama. Kanina, itong linggong nagdaan na to, 2 weeks ago, pinagbubulay-bulayan ko. Dami natin mga kasamahan na kasama natin dito, mga namatay. Di ko mapuntahan kasi nandun sa Bulacan. Hindi ko mapuntahan yung iba kasi malalayo. Isang bagay na nakita ko. When the Word of God is being preached to all nations, ang dahilan kasi may mga Kristiyanong nag-finance doon sa mga manggagawa ng Diyos na ihahayag ang salita ng Panginoon. At ang prayer ko, sa bawat namamatay at nawawala, dapat mayroong kaluluwang 10 na bumabalik. Tao, kapalit. That's why we have to advance the kingdom of God. As a citizen of heaven, let brotherly love seen among us. Because the word of God, when it is preached to people, napapahiya ang buong impyerno dahil we finance the gospel through sharing the word of God sa iba't ibang lugar. So itong fund run natin, lumikom tayo ng pera. Ibibigay doon sa mawala, but the gospel is being preached. Kaya tayo pumupunta ron na meron tayong ibibigay sa kanila. At hindi lang yung maibibigay sa kanila na material na bagay, the Word of God.
And through our obedience, as a citizen in heaven, in coming to our gathering, laging ilagay ninyo sa isip ninyo, ayokong malate. At kung na-late ka man, sabihin mo sa Lord, Lord, I am late, hindi na po mauulate. Lord, I am late, hindi na po mauulate. Di ba masarap na bago magsimula, nagkakakwentuhan na tayo? Na bago magsimula ng 9:00, we pray for one another na. We fellowship for one another. Nagkukwentuhan tayo, nakikilala natin ang isa't isa. And through our worship is not a part of the program or activity in the church. It's not even a part of our lives, but it is our life. Ang worship, hindi yan bahagi ng programa ng simbahan. At hindi rin yan bahagi ng buhay mo. Kasi ang worship, buhay mo dapat yan. Because worship is every day. Because worship is every minute. Worship is every second. Na kahit sa ikay natutulog, you are worshiping God. Na kahit ikaw nagpapahinga, nakaupo lang, you are worshiping God. Kasi ang worship ay hindi lang pagkanta at hindi lang pagsigaw-sigaw ng I love you, Lord. Kahit ikaw nakikipagkwentuhan sa asawa mo, nakikipagkwentuhan sa anak mo, just sharing the goodness of God, man, you are worshiping God. So everything we do, sabi ng Bible, whether we drink or we eat, that is worshiping God. Thanking God. Pasalamatan ng Diyos sa lahat ng bagay. So as Christian, let your community see your wonderful acts and as a result of the gospel. Bilang Kristiyano, dapat makita ng mundong ito na yung kilos mo, yung gawa mo, nagpapahayag na ikaw nga ay anak ng Diyos. Amen. Hindi yung sasabihin, Christian ka pala pero hindi halata. Meron bang ganon? Christian pero hindi halata. Dapat pag Kristiyano ka, you have to be vulnerable with your faith. Na hindi ka naman overacting. Pero sa iyong pananalita, sa iyong mga gawa, sa iyong pagkilos, dapat yung karakter mo nangungusap that you have Jesus. Hindi ka man masalita, pero yung gawa mo nangungusap na ito ay sa Panginoon. And lastly, as a child of God, do not allow someone die down your fire. Bilang anak ng Diyos, huwag nating hayaan sinuman patayin yung ningas ng apoy ng Santong Espiritu sa iyo. But the Bible was telling, let that fire keep burning into your hearts. And fan the flame. Ibig sabihin, paypayan mo na. Kung yan ay nawawala na yung apoy, paypayan mo para lalong umapoy. Do not let someone kill the fire in you. Ang kailangan po natin, lagi po tayong mag-umapoy sa init ng ating pagmamahal sa Panginoon. Sabi ni Lord sa mga taga-Efeso, I know your works. I know your labor. Alam ko yung ginawa mo. Alam ko yung mga pagtsatsaga mo. I even seen your patience. But one thing is lacking. Nawala na ang init ng pagmamahal mo sa akin. You have lost that first love. Today, let us ask God for us to be an impact in the places where we belong. Yung first love mula sa Panginoon. Nung tayo nakakilala sa Diyos, nawa mabuhay. Tayong lahat ay tumayo.
Habang tayo nasa diwa ng pananalangin, kumusta ka sa iyong sarili? May mga struggle ka ba? Na yung gusto mong gawin ay labag sa iyong kalooban. Ito ang gusto ng isip. Ang sabi ng puso, wag. Ito ang gusto ng puso. Ang sabi ng isip, wag. Na parang nag-aaway ang dalawang tao sa kalooban mo. And the question is, how is your love sa Diyos? Habang tayo nasa diwa ng panalangin, hilingin natin sa Santong Espiritu, tulungan tayo na muling bumalik yung ningas ng apoy sa ating buhay pananampalataya. Muling maibalik yung unang pag-ibig natin sa Panginoon. Na noon gustong-gusto nating magpagamit sa Lord. Noon excited tayo na magpagamit sa Panginoon. Pero ngayon, inagaw na ng maraming activities. Halos nilamon na ng mundo yung ating spiritual na pamumuhay. Sunday na lang na ibibigay natin. Pero yung talento mo sa Panginoon, binaliwala mo. Kausapin mo sarili mo. Tanungin mo sarili mo, anong nangyari sa iyo? Saan ba ang mas matimbang? Ang programa ng mundo o ang programa ng Panginoon? Ang paglingkuran ng mundo o paglingkuran ng Diyos? Ang damdamin mo ba o ang damdamin ng Diyos? Ang gusto mo ba o ang gusto ng Panginoon? Ang magtiwala sa Kanya o magtiwala sa kung anong meron ka? Magtiwala sa Kanya o magtiwala sa material na bagay na meron ka? Yesterday, those were history. Today, let us begin. Let us start a new life, forgetting the past, but looking what lies ahead. Dahil ang nakaraan walang maidudulot sa inyo, kung di isang moral lesson na lang. But today, let's make an impact sa ating buhay na ikaw mismo mamamangha ka sa ginagawa mo dahil ang tulong ng Diyos ay naroon sa iyo. And the promise of God, I will be with you forever. Kung hindi tayo kikilos sa utos ng Panginoon, yung forever na I will be with you, sabi ng Panginoon, di natin mararanasan. But in every time we do, that brings glory to God, sabi ni Lord, I will be with you forever. Dumalangin kayo sa Panginoon. Panalangin simple lang, na ikaw at ang Diyos mismo, face to face kayo. Remember, God is a God of love. God is a God that forgives. He's a love who cares. And He is a God who always embrace His people going back to Him. Hindi dapat mahiya sa paglapit sa Diyos. Hindi dapat katakutan ng Diyos. Kakampi mo siya. Tagapagligtas mo siya. Tagaayos ng buhay mo. Tagabigay ng tagumpay at pagpapala sa iyo. Iyan ang Diyos ko. Yan din ang magiging Diyos mo. Diyos ng pag-ibig.
Thank you, Lord.